salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol, kasama ang kanyang mga alagad, at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila." Wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal na kapatid. Good morning po. Magandang umaga rin po sa mga kapatid nating sumusubaybay sa ating online streaming. Nais ko rin pong batiin ang isang grupo pong kasama natin sa online, ang Philippine Judges Association. Sila po ay nakikiisa sa ating misa at mamaya po ay bibigyan ko rin po sila ng recollection. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng debosyon. Atin pong sabay-sabay na papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang umaga. Pakitanong sa mga katabi, gutom na ba kayo? Parang nakakagutom po yung ating ebanghelyo. Napakinggan po natin sa ebanghelyo yung ating Panginoon nagpakain ng maraming tao, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga kababaihan at mga bata. Napakarami. At narinig po natin sinabi ng Panginoon sa ebanghelyo, kumain sila hanggat sa gusto nila. Ang dami-dami. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, huwag po kayong mag-alala.
mamaya po, papakainin din kayo ng Panginoon ng tinapay na nagbibigay buhay. At ayun naman po yung ipinapaalala, ito ay tanda ng Eukaristiya, ng tinapay na patuloy na ipinapadala ng Panginoon para busugin ang kanyang mga alagad, busugin ang mga taong sumusunod sa Kanya. Simula pa noon, magpasa hanggang ngayon, ginagawa ng Panginoon ang pagpaparami ng tinapay para tayo ay busugin. Kaya wag po kayong mag-alala, bubusugin natin kayo mamaya. Kahit ilan pa po ang hingin ninyo. Sa ngayon po, ang gusto ko lang tingnan natin, yung dalawang alagad na pinangalanan sa ating ebanghelyo. May dalawang alagad po. Yung una, nilapitan ni Jesus pagkatapos ni Jesus na makita yung maraming tao. Ang tanong ni Jesus, saan tayo bibili ng tinapay upang mapakain ang mga tao? Nagbibigay ng hamon, ng problema yung ating Panginoon. Saan tayo kukuha ng mga tinapay para mapakain ang mga tao? Nagbibigay siya ng tanong. At ano po yung sagot ni Felipe? Kahit na po anong merong pera tayo, hindi magkakasya para mapakain ang maraming tao na nasa harapan natin sa ngayon. Kung minsan po, magandang tingnan natin yung ating mga sarili kay Felipe. Bakit po? Kung minsan po may hamon ng paglilingkod yung ating Panginoon, pero anong agad tugon natin sa Panginoon? Malaki po yung responsibilidad na yan. Hindi ko kaya iyan. Wala akong maibibigay. Kakaunti lang yung mayroon ako. Wala akong kakayahan. Hindi pa nag-iisip ng solusyon, tumatanggi na agad. Ayaw na agad. Hindi na agad kaya. Hindi ho ba ganun tayo kung minsan? Merong mga manghihingi sa atin ng tulong. Hindi pa natin tinitingnan yung ating bulsa, yung ating pitaka. Wala na agad tayo. Baka mawala po talaga yan. Pero si Andres, hindi naman siya tinanong, pero nakakita siya ng oportunidad para may maialay sa Panginoon. Meron pong isang batang lalaki na may kakaunting tinapay at mga isda. Mayroong kakaunti. At mula sa kakaunting iyon, nagparami ang Panginoon. Ano pong ipinapaalala sa atin ng tagpong iyon? Yung mga kakaunting mayroon tayo, yung kakaunting kakayahan, yung kakaunting yaman, kapag inialay natin sa Panginoon, kaya niyang paramihin ito para sumapat sa mga taong nangangailangan. Kaya ano pong mahalagang matandaan natin? Kung mayroon tayong kakaunti lamang, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Kung mananatili sa ating mga kamay iyan, mananatiling kakaunti iyan. Ano man ang ilagay natin sa kamay ng Diyos, mapaparami niya at mapapamahagi niya sa iba. Halimbawa po, kung titingnan po natin sa ating mga kamay, ang mga pako, pwedeng gamitin sa pagsasaayos ng mga kagamitan. Pero sa kamay ng Diyos, ang mga pako ay naging dulot ng ating kaligtasan. Yung mga simpleng bagay, yung maliliit na mga bagay, yung mga kakaunting mayroon tayo, kapag inilagay natin sa kamay ng Diyos, napagbubungan niya at naipapamahagi sa iba. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang unang paanyaya sa atin, huwag tayong matakot na magbigay ng mula sa atin at ilagay sa Diyos. Ilagay sa kamay ng Diyos. Ano po bang usually na nagiging pananaw natin sa ating paglilingkod at pagbibigay? Kung minsan ang ating iniisip, saka na lang, sa dulo na lang ng aking buhay, kapag matanda na ako, tsaka ako mag-aalay ng aking sarili, ng aking panahon, ng aking yaman sa Panginoon. Paano po kung hindi na tayo umabot doon? E di hindi na tayo nagkaroon
ng pagkakataon na magbigay ng ating sarili para sa Diyos at sa Kanyang minamahal na bayan. Kaya ang ipinapaalala sa atin ngayon, sa ngayon pa lamang, sa maliliit na paraan, pwede na tayong mag-alay ng ating mga sarili sa Panginoon. At magandang tingnan po, yung ating mga panahon, yung ating mga yaman, yung ating mga kakayahan. Kung minsan, akala kasi natin, para sa atin lamang ang mga iyon. Kaya hirap na hirap tayong ibahagi sa iba. Ipinapaalala sa atin, nung batang nag-alay sa Ebanghelyo, alam niya na yung mayroon siya, hindi lamang para sa kanya. Alam niya na kung ano yung mayroon siya, kailangan niya ring ibahagi sa iba. Kaya magandang tingnan yung ating mga panahon. Kapag iniimbitahan tayo ng Panginoon na maglingkod, kung minsan sinasabi natin, busy ako, marami akong ibang mga ginagawa, marami akong trabaho. Pero kung titingnan naman po talaga yung ating mga panahon, titingnan po natin yung araw-araw natin, gaano katagal yung inilalaan natin para mag-cellphone lang po. Manood ng mga teleserye, manood ng mga Netflix, mag-scroll sa social media. Kung titingnan natin, akala natin wala tayong panahon, pero kapag susuriin natin yung araw-araw na atin, mayroon naman talaga tayong panahon na pwedeng ialay sa iba. Hindi naman ibig sabihin nun, ialay sa simbahan. Pwedeng ialay natin na paglilingkod sa ating mga pamilya, sa mga taong malalapit sa atin, sa mga kaibigan natin. Pwede at pwede tayong makapagbigay ng panahon para maglingkod sa ating mga kapwa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, nawa sa ating pagdiriwang sa araw na ito, mapaalalahanan tayo ng simpleng bagay na ito. Nawa yung maliliit na mayroon tayo, mailagay natin sa kamay ng Diyos. Upang yung Diyos na binibigyan natin ng maliliit na bagay, siya yung magbigay ng pagbubunga na sasapat sa lahat. Naalala ko po, may isang kwento po. Nakwento ko na rin po ito dati, pero uulitin ko po. Nung panahon po na ako'y nagtatrabaho, meron po akong nakatrabaho na ang dasal niya, palagi niya pong sinasabi, Father, parang hindi sinasagot ng Panginoon yung aking panalangin. Ano po ba yung panalangin ninyo? Ang sabi nung katrabaho ko, panalangin ko po, Father, na ako ay yumaman. Pero parang hindi sinasagot ng Panginoon. Sino pong gustong yumaman? Taas ang kamay. Wala po. Ayun, merong ilan. Sabi ko, bakit ba hindi kayo mayaman? Maganda naman yung trabaho mo. Sabi niya, hindi ako makaipon ng maraming pera kasi kapag may nangangailangan na aking kapamilya o mga taong mahalaga para sa akin, hindi ko mapigilan yung aking sarili na hindi maglabas kahit kakaunti para maipamahagi sa kanila. Alam niyo po anong sabi ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, baka hindi yaman sa mundong ito yung pinapaipon sa iyo ng Panginoon. Baka yaman sa kalangitan. At yun yung mas mahalagang yaman na dapat nating pag-ipunan habang tayo ay nasa mundong ito. Yaman sa kalangitan. At paano tayo makakaipon ng yaman sa kalangitan kapag tayo ay nagbabahagi at gumagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. Kung mapapansin po ninyo, yung kanyang pagbibigay kahit siya ay maubusan ng yaman dito sa mundong ito, kung titingnan natin sa malaking pagtanaw sa buhay, hindi talaga siya nawawalan. Siya pa ay nakakaipon ng mas mahalagang yaman sa buhay na ito. At nawa, ito yung ating maging inspirasyon sa ating pagbabahagi, sa ating pagbibigay ng ating mga yaman sa kamay ng Diyos. Ito ay paraan natin para makaipon
ng mas mahalagang yaman sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tandaan natin kung anuman yung biyayang dumadating sa ating harapan, hindi lamang para sa atin iyon. Mahalaga pong maging maliwanag at maging alam ng ating kamalayan. Bakit po? Kasi yung katrabaho kong iyon, nung napaliwanag ko sa kanya iyon, alam niya po makalipas ang ilang linggo, siya na po ay nagbibigay sa akin, pero hindi po para sa akin. Sabi niya po, Father, ito yung pera, pang charity ko po. Alam ko pong mas alam ninyo kung saan dapat ibigay ito. Kayo na po ang bahala. Yung dating tipid na tipid siya, ayaw na ayaw niya nang maglabas kasi parang hindi siya yumayaman sa mundong ito. Nung naintindihan niya kung para saan yung kanyang mga ginagawa, nagkaroon siya ng pagbubukas at liwanag ng kamalayan. Alam niya na kung para saan yung kanyang buhay at yung mga biyayang kanyang natatanggap. Mga minamahal na mga kapatid, paalala po muli para sa atin sa araw na ito. Ang buhay natin, ang biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, hindi lamang para sa atin iyon. At ikalawa at napakahalaga din, yung kakaunting mayroon tayo, kakaunting yaman, kakaunting panahon, kakaunting kakayahan, kapag inilagay natin, inialay natin sa Panginoon, kaya niyang kaya niyang pagbungahin ng sasapat para sa ating mga kapwa, para sa mga taong nangangailangan sa mundong ito. Kaya ano po yung patuloy nating ipagdasal sa araw na ito? Patuloy nating ipanalangin sa ating mahal na poong Jesus Nazareno na nawa bigyan tayo ng lakas ng loob para tayo ay makapagbigay, makapagbahagi mula sa ating mga sarili. At yung ating pagbabahagi, yung ating mga biyaya, maging biyaya nawa ng mga taong nangangailangan dito sa mundong ito. Palagi rin nating tandaan na ang Diyos hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya, patuloy na nagbibigay upang itaguyod ang bawat isa sa atin. Simula pa lamang sa ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.